Pikon na daw sa atin mga tol talaga ang China 'no at, parang nagpipigil na lamang sila. Pero ang pinaghahandaan natin mga tol, tayo at yung mga sundalo natin is dumating talaga sa point na ang China is gagamit na nga ng dahas o gagamit na sila ng armed attack. Which is, maghahatid malamang sa malamang maghahatid 'yan sa di natin gustong mangyari o yung tinatawag nating giyera mga tol. Alam naman natin kung one on one, wala tayong palag diyan, eh. Wala tayong laban diyan mga tol, masyadong malaking bansa 'yan. Pero kung tutulungan naman tayo ng ibang bansa, yes, makakapalag tayo pero malaki pa rin ang magiging impact niyan 'no, sa ating ekonomiya at sa ating bansa mga tol. Pero eto sa panonoorin natin mula rito kay Melv's Castle, mga AFP commanders pinaghahandaan ng giyera versus China. Pikon na mga Chinese, galit na 'yan, sabing gano'n mga tol. No, rito sa title ng ating panonoorin. Bago natin 'to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Melv's Castle at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Sunod-sunod na araw na tayong nakikipagbanggaan sa China. Yeah. Oo, hindi Nagsimula 'to mga tol nung, nagpalipad sila ng flare, 'di ba? Nagpakawala sila ng flare sa Himpapawid. Tapos sabi nga gano'n ni Secretary Gibo, magiging sunod-sunod na 'yan at eto na nga mga tol, sunod-sunod na ang nangyayari ngayon. Pagiging, agresibo ng China. naduduwag ang Depar at Philippine Coast Guard. Pero hanggang saan tayo aabot sa pakikipagmatikasan? Hanggang maubos na ba ang barko natin? Babala ng war expert, pikon na yung China. Baka raw sa susunod na banggaan, intention na tayong palubugin ang barko ng Pilipinas. Hindi naman siguro aabot sa gano'n 'no. Kasi ang taktika ng China din tinatawag nilang gray zone tactics 'no. Kalkulado nila lahat ng ginagawa nila mga tol. Tulad na lamang nitong nakaraan nung nakita nilang butas na yung barko natin mga tol, tinantanan na nila tayo, eh. Hindi na nila tayo hinabol. Kasi kapagka dinagdagan pa nila yung pagbangga sa atin, puwede ngang lumubog yun at, sila rin ang mapuputukan diyan. At ang mas malala pa raw dyan, paputukan tayo ng China at pagbobombahin na. At mangyayari raw talaga ang araw na yan. Takot lang nila. Hindi na lang flare ang kanilang pakakawalan. Mangyayari kaya, posible kaya mangyari yon, Doc? Gigil na po sa atin eh. Sa tingin ho nila, napakalakas nila, napakamapangyari nila, pumapalag ho tayo. Pag na-control ho nila yan talagang maka-cut off na ho nila yung ating mga land features na ino-occupy natin. Oo, nandyan ang Amerika pag nagkabarilan na. Pero kawawa ang unang mapupuruhan dyan sa West Philippine Sea. Talagang buwis buhay na ipaglaban ng ating karapatan kaysa maging alipin sa sarili nating bayan. Well, mga tol, alam naman natin, eh, na 'di ba nakikita natin 'yan sa ibang mga bansa kung anong, horror ang dating ng mga gano'ng labanan mga tol. Hindi natin gusto mangyari 'yun dito sa ating bansa mga tol. Imagine niyo na lang 'di ba, yung pamumuhay natin ngayon, imagine ninyo, nakakapagtrabaho ka, nakakapamasyal ka, nakakatulog ka ng mahimbing, pamilya mo maayos, mga anak mo nakakapasok sa eskuwelahan. 'Di ba lahat 'yun mga tol masisira kapag, nagsimula ang labanan, nagsimula ang giyera, sakupan. Though may mga katulong tayong bansa, may mga sasama sa ating bansa, pero mga tol yung damage na puwedeng ihatid nun sa atin. Sa ekonomiya na lamang mga tol, kahit sabihin natin hindi physical na mga missile ang tatama sa atin mga tol, yung impact nun sa ekonomiya natin, namamahalan ka sa mga bilihin, ay naku baka umiyak tayong lahat mga tol 'pag nagbago mga bilihin dito dahil sa mga ganyang mga bagay, 'di ba? Siyempre magsisialisan mga investor dito dahil ayaw nilang madamay mga negosyo nila, 'di ba? Mahirap 'yun mga tol. Ang tanong, handa na ba kayo kung sakaling magkabakbakan? Kung ang AFP kasi at US ang tatanungin tuwing may magpapadala ng barko sa West Philippine Sea, nakahanda na kung sakaling Nakahanda 'yan ang trabaho nila, eh, 'di ba? Eh, tayo hindi naman 'yan ang trabaho natin, eh. may magpapadala ng barko sa West Philippine Sea, nakahanda na kung sakaling magkagyera man. Binigyan din niya ni AFP spokesperson Francel Padilla. Kung magkakagulo man talaga dyan, may suporta daw na darating para lumaban sa ating bayan. Yes, pero tulad nga nung sinabi ko,
yung magiging impact niyan sa ating buhay bilang mga mamamayan is talagang mahirap. Pero kung mangyayari't mangyayari 'yan mga tol, wala naman tayong magagawa din, eh, kailangan nating ipagtanggol ang bansa natin, eh. Tulad na lamang ng ginawa ng mga naging bayani natin, ikaw magiging bayani ka ba sa sarili mong bansa? Yung mga mayayaman dito mga tol, yung kaya nilang mamuhay sa ibang bansa, magsisialisan yang mga 'yan, maniwala kayo. Aalis yang mga 'yan, ililigtas nila yung sarili nila at pamilya nila. 'Di ba, napakaraming mga assets niyan kahit sa ibang bansa may mga bank accounts 'yan. Pero tayong mga Pilipino, tayong mga mamamayang Pilipino, tayong mga maiiwan dito, dadanasin talaga natin 'yan. Pero, kung para naman sa ating bayan, para naman sa ating bansa, eh. Kasi mga tol, lumaban man tayo o hindi, hirap pa rin ang mararanasan natin kung ipapamigay na lang natin yung ating kalayaan, 'di ba? Gano'n talaga, eh. Forces of the Philippines, through our Western Command, has already alerted all appropriate air and surface assets and for them to be ready to provide support and ensure the safety and security of Filipino personnel in our maritime domain. With all of this that's happening, Rika, the AFP affirms our commitment to perform our mandate of protecting our maritime interests to ensure the safety of our territorial waters. Pero ulitin natin mga tol, lahat ng ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea is strategy nila 'yan. Pananakot sa atin, 'no? Hindi nila tayo balak girahin. Kasi imagine niyo mga tol, ang Taiwan na halos kadikit lang nila, hindi nila magawang atakihin. Hindi nila magera. 'Di ba? Yung ibang mga bansa na inaagawan din nila ng teritoryo, pumapalag naman sa kanila. Pero tanong, nag-declare ba sila ng giyera? Hindi. So sa tingin ninyo, Pilipinas gegerahin nila? Hindi nila gusto 'yan mga tol. Hindi nila gusto 'yan. Ang gagawin nila, magpapadala sila ng napakaraming puwersa para sindakin tayo, sindakin ang gobyerno natin, 'di ba? Hanggang sa makuha nila sa pamamagitan ng pananakot, pambabraso, bumigay, o sige, hindi na namin igigiit ang aming karapatan. Panalo na agad sila mga tol. Yan lang lagi natin tatandaan. Huwag muna nating dalhin siguro sa isip natin yung mga gera-gerang ganyan. Kasi biruin mo mga tol, ang tagal na nilang inaangkin yung Taiwan. O, wag muna tayo rito sa bansa natin, Gawin muna nating sample yung ibang mga bansa. Kasi hindi lang naman tayo ang bansa na naaapektuhan doon sa Nine Dash Line nila. Marami pang ibang mga bansa. Vietnam. Ang Vietnam, napakaraming itinayong isla niyan dito sa South China Sea. Tanong, nag-declare ba ng giyera sa kanila ang China? Oh, 'di ba? South China Sea, inaangkin ng China 'yan, buong South China Sea, 'di ba? Yung Nine Dash Line nila. Sa loob ng Nine Dash Line na 'yon, maraming naitayo ang Vietnam. Tanong, anong nangyari? Nag-declare ba ng giyera ang China sa kanila? Hindi. 'Di ba? Yung China mga tol, meron silang inaangkin sa Japan, Senkaku Island at yung iba pang mga isla, 'di ba? Pinapalaya sila ng Japan, wina-water cannon din sila do'n, binabangga din sila do'n. Tanong, nag-declare ba sila ng giyera? 'Di ba? Taiwan, pumapalag din sa kanila mga tol. Gustong-gusto nilang angkinin yung buong Taiwan dahil sinasabi nila kanila 'yan. 'Di ba? Ilang beses na nilang sinindak 'yan, nagpapadala sila ng sandang na puwersa, nagpapalipad sila ng eroplano diyan mga tol. Tanong, na ano ba nila, nagiyera na ba nila? Hindi, masyado lang nag-o-overthink tayong mga Pinoy. Puwedeng-puwede naman talaga nating palagan 'yan, ng kalkulado lang din, Hindi yung palagan na tipong aabot na sa naghahamunan ng giyera, yung palagan lang natin, kalkulado lang din natin. 'Di ba? Ngayon hirap na hirap tayong makapag-supply doon sa BRP Teresa Magbanwa, nasa critical level na yung, supply doon, mauubusan na ng pagkain 'yun. Ngayon naghahanap ng paraan ang ating gobyerno, ang ating Coast Guard, AFP kung papaano makakapag-supply do'n kasi nga nitong nakaraang supply mission sana natin do'n is failed, 'no, bigo kasi nga hinarang sila ng higit 20 Chinese. So sabi ko nga kung naiisip lang din nila, I think naman naiisip din nila yung gumamit na lang ng air, 'di ba, sa pamamagitan ng helicopter, total may helipad naman yung BRP Teresa Magbanwa. Para magkaroon lang din ulit ng supply yung mga sundalo do'n, yung mga Coast Guard do'n, 'di ba? Pero bahala sila mag-isip kung anong gusto nilang gawin, 'di ba? Pero ulitin natin mga tol, hindi siguro pa-aabot 'no, sa giyera etong nangyayari ngayon mga tol. Kasi etong China, alam din nila yung magiging damages sa kanila 'yan,
iniiwasan din nila yon mga tol. Nagbigay utos na raw si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng commander on grounds. Alam na rin ng mga general ang gagawin kung may mamatay o may lumubog na barko dyan. So planado na ang lahat kung magkakagera talaga. May sapat na fighter jet na rin ang US Air Force dito sa Pilipinas. Ang problema lang, papaano na lang yung unang mapuputukan, di ba? Dapat hindi na nila antayin yan. Dapat magpasama na agad sa Amerika nang masubukan tong China kung makikipagbanggaan pa. Ang sabi nga ng Pilipinas, hindi manggagaling sa atin ang unang putok. Yun ang tinitiyak ng AFP natin mga tol. At alam naman natin ang ugali nitong China pag may kasama tayong ibang barko, ibang bansa. Tameme naman sila nasa malayo sila hindi nila magawa-gawa yung gray zone tactics na sinatawag nila sa atin mga tol. Tanging sa Pilipinas lang nila nagagawa yun. Forces of the Philippines, we are currently, of course, reviewing our rules of engagement, and our troops are duly informed of the rules of engagement in any eventuality. Of course, we're doing our risk-based analysis, and the commanders on the ground would be the ones to give the call of the shots for any eventuality that would occur. But rest assured that the Armed Forces of the Philippines, we are doing everything to capacitate our troops in terms of upskilling them, doing more trainings, and of course, our modernization projects. Over and above that, we are also strengthening our alliances in terms of our like-minded nations. Sobrang lala na nga ng tensyon sa West Philippine Sea. Pero wala raw gyerang mangyayari doon. Ang pinapakita lang ng China ay ang illegal, walang basehan na pangangkin nito sa teritoryong may teritoryo. At hindi raw magpapatinag ang Armed Forces of the Philippines dito. Sabina or Escoda Shoal is not a new flashpoint. The presence of the CCG, the MMD, Maritime Militia, and the PLA Navy is illegal. Their actions are coercive and aggressive. Their messages are deceptive. This is the cause of all the dynamics in the West Philippine Sea. Sabina is not a flashpoint, it is the ICAT activities, presence, and messages of the agents of the Chinese Communist Party. Sana lang kung umabot to sa kasukdulan hanggang dulo, may mga Pilipino pa ring handang tumulong kung magkagulo. Kayo, handa ba kayo para dito? Actually, ang ginagawa natin mga tol, kung iisipin nyo, hindi tayo pumapalag physically sa ginagawa ng China. Sa ibang paraan ng pagbalag natin mga tol. Diba? Sinisira natin sila. Hindi sa sinisiraan. Magkaiba kasi yung sinisiraan sa sinisira na sa totoong dahilan. Kasi sinisiraan, syempre gumagawa ka ng mga maling kwento para siraan yung imahe nila. Hindi. Sa pamamagitan ng ginagawa ng PCG natin na binivideohan at pinapakita sa buong mundo yung tahasang panggigipit ng China, tahasang paglabag ng China sa mga rules-based order, sa UNCLOS, sa international law, pinapakita natin yan sa buong mundo. And by that mga tol, nasisira yung imahe ng China. Doon tayo bumabawi mga tol sa publicity. Doon tayo magaling. At dahil doon mga tol, nakikita ng buong mundo kung gaano talaga kabulas itong China. At nakikita ng mga buong mundo, kahit ng mga estudyante, na itong bansang to mga tol ay inaangkin nila yung hindi kanila. Which is alam naman nating wrongdoing yan. Diba? Aangkinin mo yung hindi sa'yo. Kahit na meron ng hatol ang batas, meron ng hatol ang korte, batas karagatan, arbitral award, di ba? Meron na tayong mga yan, pero tahasan pa rin siyang nilalabag ng China. Alam natin ngayon kung sino yung bulas at sino yung mali at kung sino yung nasa tama. Di ba? Hindi naman kailanman magiging mali yung ginagawa nating paggiit no, sa ating karapatan. Kasi karapatan natin yun eh. Kailanman hindi magiging mali yan mga tol. Isa pa, etong ginagawa natin, hindi yan imahinasyon lang na claim. Diba? Hindi imagination claim yan mga tol. Tayo ay merong basihan. Meron tayong 200 nautical miles base sa definition ng UNCLOS. Hindi tayo nag-define yan UNCLOS ang nag-define yan. Meron tayong soberanya dyan. Kahit panahon pa ng mga Kastila, meron na tayong matandang mapa mga tol na nagsasabi itong mga islang to tulad ng Scarborough, part na talaga ng Pilipinas yan mga tol. So wala talaga laban ng China dyan. Ito na nga lang ang iniingatan natin eh. Huwag nang umabot doon sa tinding tensyon na pwede magdulot ng kaguluhan at gera. Kasi kahit manalo ka o matalo ka sa labanan mga tol,
yung damage hindi mo na maibabalik yan. Yung mga magbubuwis, di mo na maibabalik yan. Mga magulang na nawalan ng anak at anak na nawalan ng magulang, di na natin maibabalik yung mga bagay na ganyan. 'Di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Showal D. Peace out.